Isang caretaker si Joanna sa isang mansyon. Halos 7 buwan na rin siyang nagbabantay roon. Nakakatakot mang mag-isa tuwing gabi, subalit ay ayos lamang dahil ito lang ang nag-iisang hanap buhay niya. Kada buwan pa ang sweldo niya, kaya't kinakailangang magtipid upang hindi agad maubos ang pera. Nagpapadala pa rin naman siya araw-araw ng pera sa ina. May sakit kasi ito, kaya't kailangang ipatingin sa doktor buwan-buwan. Gagawin niya ang lahat para lamang gumaling ang kanyang ina. Sa totoo lang, ay takot siyang mag-isa, lalo na't babaeng tao siya. Ngunit nang dahil sa labis na pagmamahal sa ina, ay gumagawa siya ng paraan para lamang sa kapakanan nito. Dalaga pa si Joanna. Mas pipiliin pa niya na tumandang dalaga. Wala kasi siyang balak na mag-asawa. Naniniwala kasi siya na ang pag-aasawa ay sakit lamang sa ulo. Sa pangdahilan ay may balak pa siyang mag-aral. Nahinto siya sa pag-aaral noong pumanaw ang kanyang ama. Ito kasi ang tumutustos sa kanila noon. High school lamang ang natapos niya, kaya't ipagpapatuloy niya na ang pag-ieskwela sa kolehiyo. Marami kasing tsansa na makahanap ng magandang trabaho kapag may pinag-aralan. Yung kinikita niya ngayong caretaker lamang siya ay 5,000 pesos lamang. Ito ay hindi sapat upang makapag-ipon ng sasakyan na kanyang pangarap. Pangarap niya kasi na maging Grab driver. Hindi para sa pera, kung hindi para sa serbisyo sa maraming tao. Passion niya na rin kasing magmaneho ng sasakyan. Dahil yung tatay niya noong nabubuhay pa, ay ito ang hanap buhay. Gagawin niya ito balang araw upang sundan ang yapak ng kanyang ama. Ito ang tanging paraan niya upang magbalintataw sa tatay niya. Mahirap rin kasi na nawalan ng ama. Ito kasi ang haligi ng tahanan, kaya't mahirap makalimutan. Samantala, noong gabing iyon, ay nagtungo si Joanna sa terrace. Kapag nagpupunta kasi siya roon, ay nalalanghap niya ang sariwang hangin at nakakapag-isip siya ng mas malalim. Kailan kaya ako magkakaroon ng kasama dito? Para naman magkaroon ako ng ibang diskarte. Pulong niya sa sarili. Tila nagbilang anghel naman siya sa pagsapit ng kinabukasan dahil nagpunta ang kanyang amo sa mansyon upang merong ihatid na balita sa kanya. Nakakainip ba ang pagbabantay at pag-aalaga dito sa mansyon? Pangumusta sa kanya ni Ma'am Menchie. Ayos lang naman po, pero gusto ko rin naman po sana ng day off. Kahit minsan lang po. Kung ayos lang naman po sa inyo. Nakangiting tugon naman ni Joanna. Pwede naman. Kaya nga meron ka ng magiging kasama dito eh. Ang pangalan niya ay Victoria. Matanda lang siya ng konti sa'yo. Pero halos kasing edad mo lang rin. Maraming salamat po, ma'am. Natutuwang sambit ni Joanna sa kanyang amo na si Ma'am Menchie. Napatango na lamang si Ma'am Menchie, kaya naman mula nito ay meron na siyang kasama sa malaking bahay. Nakakaalis-alis na rin siya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nakapag-usap sila ni Victoria. Sa totoo lang, kaya ako namasukan bilang caretaker dito ay dahil may binabalak ako. Wika ni Victoria. Teka, anong binabalak mo? Nagtatakang tanong ni Joanna. Alam kong meron silang sikretong taguan ng kayamanan dito. Aalamin ko lang naman kung saan yun nakatago. Sambit ni Victoria. Teka, bawal yan Victoria. Hindi pa pagnanakaw ang pagkuha ng pag-aari ng hindi naman sa'yo? Pagpapigil ni Joanna sa dalaga. Ayaw mo bang yumaman? Gusto mo bang habang buhay na lamang na ganyan? Hindi ba't may mga pangarap ka at may gustong abutin sa buhay? O bakit tayo mong taparin yun? Nang dahil sa inihag nito, biglang may mga naalala si Joanna. Gusto niyang magkaroon ng kotse at makapagtapos ng pag-aaral. Teka, baka malaman niya ni Ma'am Menchie na magnanakaw ka. Tsak na may mga nakakabit na hidden camera dito. Pahayag ni Joanna. Napapailing habang nakangiti si Victoria. Huwag kang mag-alala, bisa na ako dyan. Dahil dito, ay pinagbawalan niya ang kasama sa trabaho para sa magiging kahinatnan ng gagawin nito. Ang sabi ba naman dito sa kanya, kung hindi siya kikilos, ay ito na lamang ang gagawa ng paraan upang makakulimbat ng pera. Pinagbantaan pa siya nito na kung magsusumbong ay gagawa ito ng paraan para lamang siya ay madawit. Nawindang naman si Joanna sa inasta nito.
Hindi niya akalain na ganito pala ang pag-uugali nito. Mabuti na lamang ay may contact siya kay Madam Menchie, kaya tatawagan niya na ito hanggat maaga pa. Pero bigla siyang inabot ng matinding kamalasan. Paano ba naman kasi ay naputol ang koneksyon sa PLDT. Sinubukan niya namang i-restart ang connection sa cellphone, subalit nabigo siya at sadyang hindi gumagana. Isang oras na rin niyang ginagawa yon, subalit ayaw talagang gumana. Hindi rin naman gumagana ang free data sa kanyang telepono. Hanggang sa natuklasan na lamang niya, naputol na pala ang kable nito. Nagulat pa siya nang marinig na mayroong tumatawa sa kanyang likuran. Nang tignan niya iyon, ay si Victoria pala ito. Anong ginagawa mo? Bakit putol ang kable? Nagtatakang tanong ni Joanna. Ano pa ba? Di pinutol ko. Para naman makasigurado ako na hindi ka makakatawag kay ma'am. Ganun ba? Di magpapaload na lang ako. Ipaparating ko kagad kay Ma'am Menchie ang mga pinapalak mo. Masama yung nasa isip mo. Ang pagnanakaw ay isang malaking krimen. Kung nagbabasa ka ng Biblia, nakasulat rin yan sa 10 kautusan ng Diyos. Mariing pahayag ni Joanna. Umaasa siya na makukumbinsi niya ang babae para lamang matigil na ito sa pinaplano. Pero nagulat na lamang siya dahil nang sumipol lamang ito sa isang pito, meron nang nagsipasukan ng mga kalalakihan. 3 yon, at siya ay pinalibutan. Mukhang may masamang gagawin sa kanya. Hindi nga siya nagkamali ng inaasahan. Hinawakan siya ng mga ito. Sinubukan niyang magpumiglas, subalit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya. Wala siyang kalaban-laban sa lakas ng 3. Sinubukan niyang sumigaw ngunit agad na tinakpan ng panyo ang bibig niya. Ang hindi niya alam ay pampatulog pala yun. Kaya ang nangyari unti-unti siyang inaantok. Bago pa nga siya tuluyang makatulog, ay narinig niyang tumatawa si Victoria. Nagising na lamang siya na nasa madilim na lugar. Nagpupumiglas siya at pinipilit na makasigaw. Napagtanto niya na nakatali siya sa upuan, samantalang nakabusal naman ang bibig. Hindi nagtagal, ay biglang nagbukas ang pintuan. Iniluwa nito si Victoria na nakangisi sa kanya. Gising ka na pala. Sa ngayon ay dyan ka na muna para hindi ka magsilbing balakid sa aking mga plano. Pahayag dito sa kanya. Bigla naman itong tinanggal ang pagkakatakip ng kanyang bibig. Walang iya ka. Hindi ko akalain na ganyan ka palang klaseng tao. Sigaw ni Joanna. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magsalita ng hindi maganda. Sige ka, hindi kita papakainin. Matawa-tawang pahayag ni Victoria. Nang dahil sa takot na mawala ng pagkain, ay nanahimik na lamang si Joanna. Gusto pa niyang mabuhay at ayaw niyang mamatay sa gutom. Marami pa siyang pangarap na gustong matupad. Please Victoria, hayaan mo akong mabuhay at promise, hayaan na lamang kita sa gusto mong gawin. Pagmamakaawa niya. Ayun naman pala eh. Sige mamaya, ipagluluto kita, tsak na magugustuhan mo. Dito na lamang nakahinga ng maluwag si Joanna. Ngunit kahit ganoon ang narinig niya, hindi pa rin magbabago na nakakulong pa rin siya sa warehouse. Kumbaga ay magkakaroon lamang siya ng pagkain. Subalit mananatili siyang bilanggo sa lugar na yon. Kaya naman, mag-iisip na lamang siya ng paraan upang makatakas. Basta ang plano niya ay kukunin muli ang loob ng babae. Inihiling niya rin na sana ay magbalik na si Madam Menchie sa lugar. Nang sa gayon ay may pag-asa siyang makalabas ng mansyon. Ibig niyang magsumbong sa mga nangyayari. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na yon sa makalawang araw. Paano ba naman kasi? Narinig niya yung boses ni Ma'am Menchie. Kinausap nito si Victoria. Sumisigaw na siya, ngunit ang nakapagtataka ay hindi siya nito naririnig. Dahil dito ay sumuko na siya. At pinakinggan na lamang niyang mahihinang boses sa labasan. Batig niya na may ginagawa si Victoria. Kaya hindi siya marinig-rinig ni Ma'am Menchie. Kaya naman hihintayin niya na lamang ang babae na bumalik sa kanyang pinagtataguan upang matanong ang patungkol doon. Hanggang sa mangyari na nga ang pagkakataon na yon, dito na kinumpronta ni Joanna si Victoria. Anong ginawa mo? Bakit hindi marinig ni Ma'am ang mga pagsigaw ko? Nagtataka niyang tanong dito. Ano pa ba? Dinilagyan ko ng soundproof. Maririnig nang nasa loob ang ingay sa labas, pero yung nasa labas ay hindi maririnig ng nasa loob. Teka, may bala ka bang tumakas? Matawa-tawang sambit ni Victoria.
Hindi na lamang kumibo pa si Joanna, pakalalo lamang mapasama. Humingi na lamang siya ng mga kain at gaya ng dati ay pinagluto naman siya nito. Gaya ng dati ay sunog na ulam ang ibibigay sa kanya. Pabuti na lamang ay pwede na rin namang pagtiyagaan dahil hindi naman ito ganoon katustado. Mukhang pahihirapan siya nito. Kahit masuka-suka na, ay inubos na lamang ito ni Joanna para naman may panglamang sikmura siya. Kapag maliligo o magbabanyo siya, ay hinahayaan naman siya ni Victoria. Meron naman kasi roong palikuan at palikuran. Dinadalhan rin siya nito ng sabon at ilang mga pamalit. Kaya naman masasabing hindi naman ito gaanong mahigpit sa kanya, kahit na siya ay kinulong nito sa warehouse. Pero meron na siyang pinaplano para sa kanyang pagtakas sa lugar. Maghahanap siya ng isang magandang tiyempo. Iyon ay ang pagkukunwari niya na sang-ayon na siya sa kagustuhan ng babae. Hanggang sa isang araw, ay nakausap na niya si Victoria patungkol doon. Ano? Nahanap mo na ba, Victoria? Usisa niya rito. Napatitig naman sa kanya si Victoria at maya-maya ay napangiti ito. Teka, ano bang nakain mo? Parang interesado ka na ring tulungan ako. Oo, tutulungan na kita na makita ang taguan ng kayamanan at interesado rin kasi ako sa pera eh. Mahimig na pananabik na sambit niya. Ngunit ang totoo ay nagkukunwari lamang siya. Ganun ba? Maganda yan. Sa ngayon kasi ay hindi ko pa nakukuha ang kayamanan. Maganda kapag may kasama ako. Yung mga lalaki nga pala na kasamahan ko ay may ibang racket, kaya nasa ibang lugar sila. Dahil dito ay pasimpleng napangiti si Joanna. Sa loob-loob niya, madali lang pala itong paniwalain. Kaya sigurado siya na magagawa niya na ng maayos ang kanyang ibinabalak. Yun ay ang isa nitong si Victoria. Ang paniwalain niya, nakakampi niya ito kahit hindi naman talaga. Nais niya rin kasing makulong ang babaeng ito. Kaya naman gagawin niya ang lahat para lamang mangyari yon. Nais niya na pangalagaan ang pag-aari ng amo at ilayo sa masamang loob na gaya ni Victoria. Pero kailangan niyang huwag magpahalata dahil baka mabuking ang plano niya. Kaya titiyakin niya na magiging maingat siya sa kanyang pagkilos. Ayaw niya na mahahalata siya ni Victoria sapagkat yon ang kanyang magiging katapusan. Hanggang sa dumating ang araw na sabay silang naghanap ng kayamanan sa loob ng mansyon na yon. Pero bago yon, ay merong naitanong si Joanna kay Victoria. Siya nga pala, nung nag-uusap kayo ni Ma'am Menchie, ano yung mga sinasabi niya sa'yo? Nang dahil sa kanyang tanong, ay napatingin si Victoria ng seryoso sa kanya. Bakit gusto mong malaman? Siyempre gusto kong malaman yung mga sinabi niya. Malay mo hindi ba makatulong ako? Alam mo naman na mas matagal na akong caretaker kaysa sa'yo. Kaya baka malaman ko na kung saan nakalagay ang kayamanan sa pamamagitan ng pagsabi mo patungkol sa inyong napag-usapan. Medyo kabadong paliwanag ni Joanna. Natatakot na rin siya sa oras na yon na baka mabatid nito na nagbabalat kayo lamang siya. Mabuti na lamang ay hindi nito nahalata na siya ay tinetensyon. Napangiti ito at nagsabing tinatanong raw ni Ma'am Menchie kung nasaan si Joanna. At dahil tinago nga raw siya ni Victoria, ang paliwanag nito ay umalis na siya sa trabaho. Ipinagpaalam na lamang umano ni Joanna kung sakaling hanapin man siya ni Ma'am Menchie. Mabuti na lamang umano ay pinaliwalaan niya yon ng kanilang amo. Ang dagdag pa ni Victoria, matapos malaman ng kanilang amo ang kanyang pag-alis, ay sobra itong nalungkot. Dahil dito ay nantig ang damdamin ni Joanna. Dahil sobrang napakahalaga pala siya kay Ma'am Menchie. Lalo tuloy naging kumbensido si Joanna na may sa katuparan ng kanyang mga plano. Yun ay ang mapigilan si Victoria sa pagnanakaw nito at nang makulong ito sa piitan. Kaya naman gagawin niya ang lahat para lamang mangyari yon. Mabuti na lamang ay walang mga gamit sa mansyon na nakadisplay na pwedeng ibenta. Hanggang sa sumapit na nga ang pagkakataon na yon, kung saan ay nararamdaman niya na malapit niya na rin itong mapakulong. Nangyari yon nang pumasok ito sa underground para maghanap ng tinataguang kayamanan ni Ma'am Menchie. Pinauna niya itong pinababa roon, ngunit ang hindi nito alam ay may balak siyang isara ang lagusan. Hanggang sa naisara niya na nga at nakakandado ito. Kaya ang nangyari, nakulong ito sa loob ng underground.
Dito na tumawag ng mga pulis si Joanna upang ipadakip ang babae. Nagsabi naman ng mga otoridad na pupunta na ang mga ito sa lugar. Kaya naman nananalangin siya na sana ay maging mabilis ang pagpunta ng mga ito. Nangangamba kasi siya na baka ito ay makatakas. Hanggang sa may narinig nga siya na nagpark ng motorsiklo. Akala niya ay mga pulis na yon. Ngunit doon siya nagkamali sapagkat namukhaan niya ang mga ito. Ito yung mga lalaking naglagay sa kanya sa warehouse. Mga kasama nito ni Victoria. Tuloy ay nagtago siya at patig niyang tumawag ang babae sa mga ito para tulungan na makaalis sa warehouse. Naiinip na si Joanna kaya tinawagan niya si Ma'am Menchie. O Joanna, bakit napatawag ka? Balita ko kay Victoria, nag-resign ka na raw. Bakit hindi ka man lamang sa akin nagpaalam? Sa totoo lang po ma'am, hindi po ako umalis sa trabaho. Itinago lang po ako ni Victoria sa warehouse. Isa po siyang magnanakaw. At meron po siyang masamang binabalak sa bahay at sa kayamanan niyo po. Pabulong na pagbubulgar ni Joanna. Ganun ba? Mas naniniwala ako sa'yo dahil mas matagal ka na sa akin. Pero sandali, bakit ganyan ang boses mo? Para yatang nagbago ka. Nagtatakang tanong naman sa kanya nito. Sinabi niya naman dito ang kasalukuyang sitwasyon. Kaya naman pinayuhan siya ng kanyang amo na magtago ng maayos upang hindi makita ng mga lalaki. Mabuti na lamang ay narinig na ni Joanna ang paparating na patrol car ng mga pulis. Dito na lamang siya tuluyang nakampante. Sinabi naman ni Joanna sa cellphone sa mga pulis na yung 3 lalaking pumasok ay kasabwat ni Victoria. Mabuti na lamang ay wala silang armas kaya't mabilis na nadakip. Ganoon rin naman si Victoria. Baka sa mukha nito, ang labis na pagkadismaya at syempre yung titig nito kay Joanna ay talaga namang galit na galit. Kahit wala naman itong binibigkas na salita, halatang pinagbabantaan siya nito pero hindi na lamang niya ito inintindi pa. Dahil alam niyang wala naman na itong magagawa pa sa oras na makulong ito sa piitan. Kaya naman ang gagawin niya na lamang ay sisiguraduhin niya na kailanman ay hindi na ito makakalabas pa sa piitan. Dahil dito ay doon na tuluyang nakampante si Joanna. Paano ba naman kasi ay wala na siyang pinoproblema pa. Kukumbinsin niya na lamang rin ang kanyang amo na wag nang magpadagdag pa ng ibang caretaker kung hindi naman mapagkakatiwalaan. Hanggang sa mangyari na nga ang pagkakataong iyon. Sa kabutihang palad ay pumayag naman si Ma'am Menchie kaya dito na siya nakahinga ng maluwag. Palagay niya ay dito na manunumbalik ang pagiging payapa ng isip niya. Dahil dito, marami siyang kinain sa araw na iyon. Simula kasi nang dumating si Victoria, nagkakandaletse-letse na ang buhay niya. Pero sa ngayon, ay bumabawi na siya. Hindi niya nahahangarin pa na makapag-aral, basta't mabantay niya lamang ng maayos ang mansyon. Nang sa gayon, ay sobrang matuwa sa kanya si Ma'am Menchie. Gusto niyang makabawi sa kabutihan na ipinapakita nito. Kaya naman gagawin niya ang lahat, mapasaya lamang ang pinakamamahal niyang amo. Pero dumating ang hindi inaasahang pagkakataon kung saan ay magkakaroon na naman siya ng stress sa kanyang buhay. Paano ba naman kasi? Nabalitaan niya na nakawala si piitan si Victoria. Batid niyang babalikan siya ng dalaga sapagkat siya ang naging dahilan kung bakit ito nakulong. Hanggang sa nangyari na nga ang pagkakataon na iyon, nararamdaman niya tuwing gabi na parang may umaali-aligid sa paligid. Napapansin niya na tuwing 12:00 ng hating gabi, ay nakakarinig siya ng mga kaluskos. Pero sa kabila nito, ay hindi na siya gaanong natatakot pa. Meron na kasing pinahiram na baril sa kanya si Ma'am Menchie. Para kung sakaling may manloob, ay meron na siyang laban. Ganyan siya kaimportante kay Menchie. Kaya naman gagampanan niya ng maayos ang kanyang trabaho. Nang sa gayon, ay makabawi siya. Samantala, umalis na siya sa salas, umakyat siya sa terrace upang doon sumilip. Nakita niya na wala namang nagaganap roon. Napangiti pa siya sa matinding inis sa sarili. Paano ba naman kasi, ay masyado na siyang nerbiyoso. Kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa isipan niya. Yun ay ang muling pagbabalik ni Victoria. Hindi naman niya masisi ang sarili. Paano ba naman kasi, ay nabalitaan niya na nga na ito ay makakatakas. Ibig sabihin lamang,
ay may balak itong maghiganti sa kanya. Yun ang dapat niyang paghandaan, sapagkat ang panahon ay hindi niya madidiktahan. Nang wala naman siyang nakita sa labasan, ay bumalik na siya sa loob upang magpahinga na. Sinigurado naman niya na sarado na ang mga pintuan. Nang sa gayon, ay talagang wala nang makakapasok pa na ibang tao. Doon na tuluyang napanatag ang kanyang loob. Kaya naman sa susunod, kapag dumating ulit ang babae, agad niya na itong sasabihin sa amo niya. Nang sa gayon, ang amo na lamang ang gumawa ng paraan upang ibalik siya sa bilangguan. Pero kung wala na siyang choice, at kung talagang may balak itong masama sa kanya, wala na siyang ibang gagawin kung hindi ang labanan nito. Dahil ito na lamang ang natatanging paraan upang makaligtas siya sa buhay at hindi mapahamak. Idinadalangin niya sa Panginoon na sana'y malagpasan niya ang matinding pagsubok na ito para naman magampanan niya ng maayos ang trabaho nang hindi siya mangangamba. Nagsisisi nga siya sa naging desisyon noon. Dapat pala talaga ay hindi na siya nagpaalam noon sa amo na nais niyang magkaroon ng day off. Dapat sana ay hindi ito nangyari. Hindi sana kumuha ng isa pang caretaker na mayroong masamang binabalak sa mansyon. Ayan tuloy, at nagkaroon siya ng sakit sa ulo. Pero kahit na ganito, ay lulutasin pa rin niya ang nagawa niyang problema. Gusto niya ay may kapayapaan sa kanyang trabaho. Walang balakid gaya ni Victoria. Kaya naman mas gugustuhin niya na lamang muling makulong ang babae. Dahil dito, yun ang nasa isip niyang gawin niya. Para naman hindi na siya mabahala pa. Samantala, kinabukasan, ay dumating ulit si Mamenchi. Dahil dito, ay naikwento niya sa ginang ang mga naranasan niya. Naipagtapat niya rin naman na nangangamba siya tuwing nararamdaman niyon. Dahil dito, ay napangiti na lamang si Mamenchi. Napatingin naman dito sa kanya habang nagsabi ng, Huwag ka nang mag-alala dyan. Ano naman kung nakalaya siya? Pinapatrabaho na nga niya sa mga pulis. Maraming salamat po, ma'am. Kung ganun po. Nakangiting tugon ni Joanna. Walang anuman, Joanna. Para si katatahimik ng relasyon mo, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Dito na lamang tuluyang nakampante si Joanna nang dahil sa ihayag ng amo. Malaki ang tiwala niya sa mga sinasabi ni Mamenchi dahil nakilala niya itong mabait at may mabuting puso. Subalit doon siya nagkamali. Nagbago ang pananaw niya sa buhay nang dumating ang mga proyektong eksena. Paano ba naman kasi? May napapansin na siya kay Mamenchi. Nagiging makahulugan na ang pagtingin nito sa kanya sa tuwing bumibisita ito ng mansyon. Ang tingin na iyon ay para bang may gagawin sa kanya na masama. Naghahanap lang ng tiyempo si Joanna kung ano nga ba talaga ang pinaplano niya sa kanyang sariling amo. Kaya naman ng sandaling iyon ay dalawa na ang binabantayan ni Joanna. Yun ay yung walang iba kung hindi ang amo niya. At syempre, ang maaaring pagbalik ni Victoria. Ang mga ito ang mga dapat niyang pakabantayan. Dapat na siyang maging alerto sa kanyang paligid. Dahil ang mga tao na nakakasalamuha ay di na mapagkakatiwalaan. Kumbinsido na siya na ang kanyang sarili na lamang ang dapat na paniwalaan. Hanggang sa sumapit na nga ang pagkakataon kung saan ay muli niyang napapansin na may kakaibang ikinikilos ang amo. Ma'am, napapansin ko po na panay ng pasulyap niya sa akin. Bakit? May kailangan po ba kayo? Magalang na tanong ni Joanna. Oo, may gusto lang akong tanongin sa'yo. Matagal na pero nahihiya lang ako. Baka sakaling masyadong personal eh. Pero nandito na rin naman na tayo at tatanungin ko na. Ano nga pala ang tunay na pangalan ng mga magulang mo? Ang pangalan po nila ay Ruel at Risa. Pero pumanaw na po si Papa Ruel dahil sa naging sakit. Teka, bakit niyo po ba naitanong? Usisa ni Joanna at nabanggit niya na rin ang apelido niya sa mga ito. Ang tugon naman ni Mamenchi ay wala lamang iyon. Natanong lang umano dito. Subalit nakita ni Joanna na tumatango-tango si Mamenchi na tila nagpapahiwatig na mayroon napapatunayan. Hindi alam ni Joanna kung ano ba ang laman ng isip ng mga amo niya. Para bang may binabalak talaga ito laban sa kanya. Ipinapanalangin na lamang niya sa itaas
na sana'y puro kabutihan ang may pakita sa kanya ng kanyang amo. Isang araw, dumating ang isang pagkakataon na may matutuklasan si Joanna. Paano ba naman kasi? Merong pinupunta ang silid si Mamenchi. Noon niya lang natuklusan iyon. Dahil sa laki ba naman ng mansyon? Sinundan niya si Mamenchi. Nais niyang malaman kung ano ang itinatago nito sa lugar. Nang makapasok na ito sa kwarto, tinalasan niya ang kanyang pakiramdam kung ano ba ang ginagawa ng amo niya sa loob nito. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang may marinig na umuubong lalaki. Dito nawindang ang dalaga. Dito niya natuklasan na may ibang tao na pala sa lugar na yon. Talagang may tinatago nga ang amo. Narinig niya na parang pinapakain niya ito. Sinusubuan ito ng pagkain ng lalaki sa silid. Kaya ang tanong ni Joanna sa sarili ay kung sino ang lalaking iyon. Kaano-ano ba talaga ito ni Mamenchi? Kaya naman sa loob-loob niya ay baka ito ang asawa. Hindi lang ito nababanggit sa kanya. Kaya't mas mahalaga sa kanya na malaman kung sino ito. Nang lumabas na si Mamenchi, syempre hindi na siya nagpakita pa na nakikinig siya. Agad na siyang pumasok sa kwarto niya at total ay pahinga niya na. Nakapaglinis na siya ng dapat na linisin. Wala naman siyang trabaho sa oras na yon kung hindi ang matulog na lamang. Maya-maya pa, biglang tumunog ang cellphone. Nalaman niya na tumatawag ang kanyang ina. Dahil dito, ay sinagot niya na upang makausap at makakwentuhan niya ito habang nagpapaantok pa siya. Ma, napatawag ka ata. Ano po bang kailangan nyo? Nagtatakang tanong ni Joanna. Matanong nga kita anak. Ano nga pala ang pangalan ng amo mo? Tanong ni Aling Riza. Mamenchi Salvador po. Tugon naman ni Joanna. Nausisa pa tuloy ng dalaga kung bakit iyon na tanong ng ina. Naramdaman niya naman na saglit na natahimik ang kanyang ina. Animoy may malalim itong iniisip. Ma, natahimik ata kayo dyan. Napakalit talaga ng mundo anak. Yan kasing amo mo ay ang totoo mong ina. Ang pagsisiwalat nito sa kanya. Dahil dito ay labis na nabigla si Joanna. Tumibok ng malakas ang kanyang dibdib at parang huminto ang buong paligid. Pakaramdam niya ng oras na iyon ay nananaginip lamang siya. Ngunit nilinaw ni Aling Risa na totoo ang sinabi nito. Humingi pa nga ito ng patawad sa kanya kung bakit ngayon lamang nagtapat. Natahimik si Joanna. Kahit naman hindi ito sabihin ng ina, alam niya na. Napapansin na rin niya sa itsura mula pa ng pagkabata na hindi niya kamukha ang kanyang mga magulang. Idagdag pa na napapansin rin ito ng ibang mga tao. Ang hindi lang niya lubos akalain ay ang anak pala siya ng isang mayamang tao. Ma, nagsasabi po ba kayo ng totoo na tunay kong ina si Mamenchi? Papaano po yun nangyari? Pagtatakang tanong ni Joanna. Dito nagsimulang ipaliwanag ni Aling Riza ang lahat-lahat. Noon raw kasi ay walang-wala sa buhay ang mag-asawa. Kaya ang ginawa ng mga ito ay pinaampon si Joanna sa nakagisnang mga magulang. At ngayong ubod na ng yaman ng mga ito, nahihiya ata sila na bawiin siya sa ina-inahan. Kaya si Aling Risa na ang nagtulak ng paraan upang makilala ni Joanna ang totoong mga magulang. Noong kagustuhan ni Joanna na makahanap ng trabaho, nabanggit ni Aling Risa ang lugar na maaaring makahanap ng trabaho si Joanna. Hindi naman inaasahan ng ginang na magiging maliit ang mundo. Paano ba naman kasi ay nag-cross nga ang landas nila na totoong mag-ina. Hanggang sa oras na yon, at nang matapos ang usapan nila ni Aling Risa sa cellphone, hindi pa rin makapaniwala ang dalaga. Nagmistulang panaginip sa kanya na tunay niya palang ina si Mamenchi. Kaya pala magaan ang loob niya dito. Galing pala siya sa napakayamang pamilya. Ang hindi nang lubos maunawaan ni Joanna ay kung galing pala ito sa hirap noon, papaano itong umunlad ng husto sa buhay. Hindi rin alam ng dalaga kung alam rin ba ni Mamenchi na siya ang anak nito. Nararamdaman niyang batid na nito ang patungkol roon. Nahihiya lamang sapagkat pinampun siya sa mag-asawa. Samantala, habang nagmumuni-muni siya, ay narinig niya na tinawag siya ni Mamenchi. Kaya naman lumabas na siya. Nalaman niya na nakatambay ito sa terrace. Nakaupo ito sa isang silya
at sumenyas pa nga ang ginang na tabihan niya ito. Naupo naman si Joanna sa tabi nito. Gising na po pala kayo, ma'am. Ano pong kailangan nyo? Tanong sa kanya ni Joanna. Meron kasing bagay na kumukulo sa isipan ko eh. Meron kasi akong gustong sabihin pero mahirap. Papaano ko ba ito ipapaliwanag? Napangiti naman si Joanna habang nagsabi ng, Sige lang po, ma'am. Magkwento lang po kayo at handa naman po akong makinig. Ano kasi, Joanna? May isang tao ako na pinapayaan noon. Ngayon ay nag-cross na ang landas namin. Papaano ko ba umpisahan? Matatanggap kaya niya ako sa kabila ng pagkukulang ko sa kanya noon? Baka sa pag-amin ko sa kanya ng katotohanan, ay mapalayo pa siya sa akin. Ayokong mangyari yun, Joanna. Makahulog ang sambit ni Ma'am Menchie sa kanya. Ganun po ba, ma'am? Hindi man po sa pangingialam ng desisyon niyo, Pero dapat pong kausapin niyo po ng maayos ang tinutukoy niyong tao. Hanggat maaga pa lang po. Malay mo, baka maging huli na po ang lahat, hindi po ba? Nang dahil sa suwestyon ni Joanna, napaisip ng malalim si Ma'am Menchie. Tama ka ron, Joanna. Pero kinakabahan talaga ako eh. Paliwanag nito. Teka, sino po ba yung tinutukoy niyo, ma'am? Kunwari pang tanong ng dalaga, ngunit ang totoo ay kilala niya kung sino ang tinutukoy nito. Walang iba kung hindi siya, dahil nalaman na niya ang katotohanan sa ina-inahan. Ang anak ko, Joanna. Pahayag ni Menchie. Ipinaliwanag na rin ito kung bakit ito nagawa na ipaampon ito. Kaya naman nagbigay nga ng suwestyon ng dalaga na dapat nang ipagtapat ni Menchie sa anak ang katotohanan. Dito na pabuntong hininga si Menchie. Hindi nagtagal, hinawakan siya nito sa kamay. Nararamdaman niya na medyo kabado ito. Ganoon rin naman ang nadarama niya sa oras na yon. Napatitig rin siya ng makahulkan sa ginang. Dito tuluyang napagtanto ni Joanna na hindi pala masama ang binibitawan nitong tingin sa kanya noon. Humahanap lamang pala ito ng tiyempo para magtapat sa kanya. Nagkamali lamang pala siya ng hinala. Paano ba naman kasi? Kabutihan lang pala ang ipaparanas nito sa kanya. Teka, ma'am, bakit niyo po hinahawakan ng kamay ko? Nagtatakang tanong ni Joanna. Napangiti naman si Ma'am Menchie habang nagsasabi ng, Dahil ikaw ang anak ko. Napangiti naman si Joanna habang nagsasabi ng, Nalaman ko na po yan kanina. Pinanggit po sa akin ang inainahan ko. Nang dahil sa kanyang sinabi, biglang napanganga ang ginang. Hindi ito makapaniwala na nabatid na pala ito ni Joanna. Siyang tinutukoy mo pang inaanahan ay si Risa, anak. Tumutulo ang luhang pahayag ni Menchie. Napangiti naman si Joanna habang siya ay tumatango. Opo, si Risa po ang tumatayo kong nanay. Alam mo ba, anak, simula nang umasenso kami sa buhay, ay hinanap ka na namin. Pero ang nakapagtataka lang ay hinahirapan kaming matagpuan ka. Ngayon ang tadhana na ang kumilos para pagkitain tayong dalawa. Anak, sana'y mapatawad mo kami ng papa mo, Pareho pa kasi kaming gipit noon. Ngayon ay ipabawi kami sa'yo. Ayos lang po yun, ma. Naunawaan ko naman po kayo. Matanong ko lang po pala, sino yung lalaking nasa kabilang silid? Kunot na ang tanong ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang ang ginang habang nagsasabi ng, Siya ang papa mo, anak. Na-stroke kasi siya noon, kaya ngayon ay nananatili na lamang sa kwarto. Teka, bakit niyo po itinago sa akin ang patungkol sa kanya? Ni hindi niyo pa nga po pinapaalaga sa akin eh. Paano kasi, anak? Ayoko na papagod ka ng gusto. Saka yung kwarto na yon ay kompleto na. Meron doong banyo at pati na rin refrigerator na naglalaman ng mga pagkain. Meron namang wheelchair ang papa mo, kahit nakikilos pa rin niya kahit papaano ang kanyang mga katawan. Yung nakita mo kanina, binisita ko lang siya sa kwarto niya at sinubuan na rin ang kanyang pagkain. Dito na pagtanto ni Joanna na kaya pala walang daladalang pagkain ng ina ay dahil meron na nga talagang refrigerator doon. Ma, pwede po ba siyang makita? Oo naman, anak. Tara, samahan mo ko. Sambit ng babae hanggang sa nagtungo na nga sila sa lugar. At nang makapasok na nga sa loob ng kwarto, unti-unting napalingon ang lalaki. Mahal, sino siya? Napakaganda naman ng babaeng yan. Nakangiting tanong ni Mang Romulo sa asawa. Mahal, ito yung anak natin na pinaampon natin kay Risa.
Malaki na siya, hindi ba? Sa wakas natagpuan ko na siya. Napakasaya ko ngayon. Natutuwang pahayag ni Menchie. Anak? Anak, ikaw na ba yan? Kung alam mo lang, kay tagal na kitang gustong makita, anak. Dahil sa kahilingan ni Mang Romulo, lumapit si Joanna at niyakap niya ang kanyang ama. Napaluha pa ang lalaki at sinabayan pa nga ng paghingi ng tawad sa kanya. Dagdag pa nga nito, kaya raw siguro siya ng lumo dahil hindi siya naging mabuting padre de pamilya noon. Sa mga sandaling iyon ay talagang todo kong umiyak si Mang Romulo. Hinagod-hagod naman ni Joanna ang likod nito at sabay sabing wala siyang kasalanan. Pinapatawad niya na ang kanyang ama sa sinasabi nitong pagkukulang. Dahil dito, mas lalo na lamang napaiyak ang Ginoo sa sobrang kagalakan. Samantala, ipinaliwanag naman ni Mang Romulo kung papaano silang yumaman. Isang family driver si Romulo sa isang matandang don. Wala itong pamilya at sobrang napalapit na ang loob kay Romulo at itinuturing pa nga itong anak. Kaya naman ang pumanaw, ipinasa sa kanya ang lahat ng kayamanan. Nag-aral naman si Mang Romulo para makapag-manage ng malaking negosyo hanggang sa makapagtapos sa pag-eskwela. Ganon rin si Menchie. Nag-aral hanggang sa nakapagtapos. Kaya naman ngayon ay mahusay nilang napapangalagaan ng mga malalaking negosyo. Mula nga noon, ay hindi na caretaker si Joanna. Paano ba naman kasi, ay doon na talaga siya nakatira. Doon niya rin pinatira ang kanyang inainahan at pinagamot na rin ang ginang sa sakit nito hanggang sa tuluyan nang gumaling. Siya naman ay pinapaaral ni Menchie, kaya naman dito niya na napatunayan na nagkatotoo ang kanyang pangarap. Pero dumating ang hindi inaasahan sapagkat nakita siya ni Victoria sa isang kalsada, kaya naman lumis siya ng daan. Tsura pa lamang kasi nito ay halatang may masama ng binabalak, pero narinig niya na tinatawag siya nito kaya tumakbo na siya. Habang siya ay tumatakbo, ay naririnig niya na nagpapaputok ito ng baril. Dito sobrang nataranta si Joanna. Paano ba naman kasi? Baka matamaan siya ng mga bala. Pero nananalangin siya na sana ay maging ligtas siya. Sana ay malusutan niya ang babae at maibalik ito sa bilangguan. Ayaw niyang makawala pa itong muli. Subalit sa patuloy na pamamaril ng babae, natamaan siya sa balikat. Mabuti na lamang ay may mga rumoronda ng mga pulis at ito ang humarap kay Victoria. Nagpalitan sila ng putukan ng baril hanggang sa humandusay na ang babae. Samantalang si Joanna ay hindi na tumakbo pa. Nahihilo kasi siya at nanlalabo ang paningin. Iyon ay dahil sa nauubusan na siya ng dugo hanggang sa nawala na nga siya ng ulirat. Nagising na lamang siya na nasa ospital na. Naroon na ang lahat ng minamahal niya sa buhay. Kamusta si Victoria? Ano ang nangyari sa kanya? Usisa ni Joanna. Kahit kasi may masama itong intensyon sa kanya, ay ayaw niya pa rin itong mapahamak. Ang sabi naman ng kanyang ina na si Menchie, ay patay na ang babae dahil nga sa ito ay nanlaban. Kasapi pala ng sindikato ang babae, kaya't mahusay itong tumakas. Nakahiram rin ng armas sa mga kamiyembro. Dagdag pa ng ina, ay wag na raw mabahala pa si Joanna. Natugis na rin daw pati ang mga miyembro nito. Dahil dito, ay nakahinga na ng maluwag si Joanna. Isa-isa naman siyang tinanong ng pamilya kung kamusta na ang pakiramdam niya. Inihayag niya naman sa mga ito na ayos naman na siya, bagamat medyo makirot pa rin ang sugat. Dahil dito, ay tuwang-tuwa ang mga mahal niya sa buhay. Isa-isa pa nga siya ng mga itong niyakap. Kaya naman yun na ata ang pinakamasayang sandali ng buhay ni Joanna. Samantala dahil sa medyo malupa ang tama ng bala kay Joanna, inabot siya ng 1 linggo na nakakonfine sa ospital. Ganun pa man, ay natanggal na rin naman na ang bala. Nang makauwi na nga ng mansyon si Joanna, dito niya lang tuluyang naramdaman ng kapayapaan. Paano ba naman kasi, ay alam niyang hindi na siya gugulpin pa ni Victoria, sapagkat ito ay wala na. Ipinapanalangin niya na lamang na sana ay maging tuloy-tuloy na ang peace of mind niya. Nakapag-aral ng maayos si Joanna at sa awa ng Diyos, pumilang lamang ng 4 na taon ay nakapagtapos na nga siya. Mula nito ay naging CEO na siya sa isang kumpanya nila. Pinag-iigihan niya ang pamamalakad sa kanilang negosyo. Noong kaarawan nga ng inainahan niya na si Risa, niregaluhan niya ito ng bahay at lupa. Halos pumahanan ng luha ang mga mata ng ginang nang dahil sa labis na kagalakan.
Sobra itong nagpapasalamat kay Joanna. Anak, salamat talaga ha. Kahit na inahinaan mo lang ako, grabe ka namang magbigay sa akin ng regalo. Maluwalo ang pahayag ni Aling Risa. Napangiti na lamang si Joanna habang nagsabi na, Naku, walang anuman po yun, Nay. Sa ilang taon niyo pong pagsasakripisyo para lang sa akin, napalaki po ako ng maayos. At kulang pa po yan. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, Nay. Naku, wala yun, anak. Tungkulin ko yun sa'yo. Napangiti si Joanna hanggang sa sila ay magkayakapan. Kaya naman, yun na ata ang pinakamaligayang araw ni Joanna. Tandang-tanda pa niya na noong bata pa lamang siya, ipinangako niya sa ina na papatuyuan niya ito ng magarang bahay. At ito na nga, tuluyan na ngang natupad. Kaya naman nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa napakalaking biyaya na ipinagkaloob sa kanya. Naaalala niya rin tuloy si Aling Teresa. Malaki ang utang nila rito noon, ngunit sa bandang huli ay nabayaran na rin naman na nila. Talagang bound sila sa utang noon. May pagkakataon talagang pinapalamon ng mura nito si Aling Risa. Tandang-tanda pa niya ang eksena na yon. Parang awa mo na, Aling Teresa. May sakit ang anak kong si Joanna. Sana po ipagbigyan niyo po ako na makautang ulit. Pagmamakaawa ni Aling Risa noon, halos lumod na siya sa harapan ni Aling Teresa. Hindi kita papautangin, hayop ka. Pauna nga kayo sa utang eh. Kaya't magtusa kayo. Wala akong pakialam sa anak mo. Kaano-ano mo ba yan ha? Kung kapalaran niya talaga yan na siya ay mamatay, ay tanggapin mo na lamang, hayop ka. Wika ni Aling Teresa. Mabuti na lamang ay nakautang noon sa ibang tao si Aling Risa. Kaya naman nakabili na ng gamot si Joanna. Subalit para sa dalaga, ang eksenang iyon ay hindi niya makakalimutan sapagkat napakasakit sa kanyang damdamin niyon. Hanggang sa dumating na nga ang ganitong eksena kung saan ay magkakadaupang palad na nga si Aling Teresa at pati na rin ang kanyang ina makaraan ng 18 taon. Habang pinapasok niya ang kotse sa garahe, napansin niya na merong matandang babaeng nakatiyo sa hindi kalayuan. Inaninag ito ng tingin ni Joanna at nagulat siya nang masilayang si Aling Teresa pala ito, ang taong nang hamak ng gusto sa kanyang pamilya noon. Nakita niyang lumapit ito sa kanya at tila lumuluha ang mga mata. Oh, Aling Teresa, napapisita po ata kayo. Nawalan kami ng balita sa inyo mula nang makabayad kami ng utang sa inyo. Nakangiting bati ni Joanna. Oo nga, Ining eh. Nabalitaan ko na sobrang yaman mo na pala. Natagpuan mo na rin pala ang tunay mong pamilya. Naparito lamang ako para humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa inyo. Pinagsisisihan ko na yon. Nakarma nga ako dahil bumagsak ang hanap buhay ko. Mas mahirap pa kami sa daga ngayon. Patawad talaga, Ining ha? Patawad. Naparito rin ako para humingi ng tulong sa inyo. May sakit kasi ang apo ko at kailangan ng pambili ng gamot. Nagsusumamang pahayag ni Aling Teresa. Dito na pagtanto ni Joanna na pinagdurusahan na pala ng matanda ang kasalanan nito sa kanila. Ginantihan pa rin naman niya ng kabutihan ang nagawa nito laban sa kanila noon. Pinatawad niya na ito at pinahiram pa ng pera. Naniniwala kasi siya na ang taong marunong magpatawad ay talagang pinagpapala ng Diyos.